shoutout po kay Miss Rosalie Tioxon sa pag-comment nito at may content na ulit ako. Pasensya na po dahil umuulan po dito at kaya lang po ulit ako nagkaka-time ng pag-tutorial at sasamantalahin ko na rin ito kahit na umuulan. Based sa aking tutorial ay gagamit ako ng Photoshop para matuto rin kayo sa basic na paraan. Pero kung zero knowledge ka pa lang sa Photoshop ay gagawa na lang ako ng hiwalay na video para sa mga AI tools naman. Anyways, bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Paper Blink Colors. Hi mga kapapel, last time nga ay gumawa ako ng 2x2 and 1x1 ID picture at ilalagay ko na lang dito sa taas, sa card at panoorin nyo na lang iyon. Pero tapusin nyo muna itong video para masundan nyo yung step-by-step procedure kung paano gumawa ng ID picture, change formal attire sa Photoshop. To be honest, beginner pa lang din ako dito sa paggamit ng Photoshop, although na-encounter ko na ito dati pero hindi sa business. And I just want to share this one para matuto rin kayo. Dahil dito sa business natin ay hindi lang tayo pwede umasa sa mga free or sa mga AI tools dahil once na magka-problema ang site na ating ginagamit ay wala tayong choices kundi gumamit ng Photoshop. Kaya ngayon ay sabay-sabay tayong matuto sa paggamit nito sa basic na paraan. Anyways, bago tayo mag-start sa tutorial ay kung nagustuhan mo itong tutorial ko ngayon ay huwag mo naman kalimutan na i-like itong video at i-click mo na rin ang bell button sa baba para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Proceed na tayo sa ating tutorial. First, click natin itong Adobe Photoshop. Then, click natin tong file. Click new. Dito sa inches dapat. Then, width niya is 2. Dahil nga gagawin natin is 2x2. Itong height is 2 din. Then, resolution is 5. Ginagawa ko siyang 500 kasi kapag 200 or 300 yung ginagamit ko is nagiging pixelated yung picture. Kaya, 500 yung ginagamit ko. Color mode is RGB color. Itong background is white. Itong color profile is working RGB. Itong pixel is aspect ratio is square pixel. Create lang natin. Then ito na yung 2x2 size. So maglalagay tayo ng picture dito. Click ulit natin tong file. Click place embedded, then yung picture. Click place lang natin, saka natin siya i-adjust. Kung okay na sa inyo yung ganitong laki is enter lang natin. Then click natin tong select. Then subject. Para gawin natin siyang white background. Pero since white background na yung akin is ipapakita ko pa rin sa inyo para kung paano mag-alis ng background. Pero may ginawa akong tutorial about removing background using Photoshop. Ilalagay ko na lang dito sa taas para panoorin nyo na lang yun after nito. So, click lang natin. Then, click natin tong layer mask, itong bilog na ito. Then, okay na, magwa-white background na yun. After nito is, maglalagay na tayo ng quote. Click ulit natin tong file. Click open. Pero pwede namang place embedded. Pero in my case is maraming pagpipilian ako na quote. Kaya i-click ko lang tong open. Then yung quote na gagamitin natin.
Click lang natin yun. Then, gumamit tayo ng move tool para ma-select natin. Then, Control C. Click natin tong ginawa natin 2x2 dito. Control B. Control T para ma-resize natin. Adjust lang natin yun. So, kung okay na sa atin yung ganitong laki, kasi babaguhin pa naman natin, enter lang natin. Click lang natin to. Gumamit tayo ng arrow dito sa keyboard. Then, gumamit tayo ng marquee tool para sumakto yung coat dito sa may leeg. So, i-drag lang natin dito mula baba hanggang pataas. I-right click natin itong free transform, right click ulit, then click warp. I-zoom in natin para makita natin ng maayos, then saka natin siya i-adjust ng ganito. So okay naman yung ginawa ko kanina. Click enter lang, then right click, i-deselect lang natin, then ito naman kabila. Gumamit ulit tayo ng marquee tool. Drag ulit natin mula baba hanggang pataas. I-right click natin, then free transform, right click ulit, then click warp. So, ganito lang yung pag-adjust ng coat. Click enter lang, then right click ulit para ma-deselect. So, i-zoom out natin para makita natin yung result. So, para matanggal yung damit ko dito sa likod is, i-right click lang natin itong layer mask na ginawa natin. Then, itong eraser tool is, click natin. Then, saka natin siya i-erase. So, okay na. After nito is, ipiprint na natin siya sa A4 size. So, dito na natin siya ipiprint. So, i-click ulit natin tong file. Click new. Click natin tong A4 size. Itong millimeter, baguhin natin siya sa inches. Resolution is 500. RGB color, white, working, square pixel, then create natin. So, ito na yung ating A4 size. Click natin yung picture na ginawa natin. Then, gumamit ulit tayong marquee tool para ma-move siya punta dun sa ginawa nating A4 size. So, i-drag lang natin pababa. Then, gumamit tayo ng itong move tool. Then, saka natin siya i-drag muna dito. Oops. Ay, ano mo pala muna natin siya i-flatten image. Flatten image muna natin. Right click natin, then flatten image. So, yan. Yan, nakaselect na siya gamit ang marquee tool. Then, saka natin siya i-drag natin dito sa ginawa natin. So, i-zoom in natin. So, para magkaroon niya ng line is click natin to. Double left click. Then, itong stroke. Then, dapat ang size niya is 1 lang para madali siyang ma-cut at hindi kita yung itim. So, itong color is black dapat. Itong outside, position outside. Blend mode is normal. So, okay na. Click okay lang natin. So, yan. Nagkaroon na siya ng guide. Duplicate natin siya. I-drag lang natin to mula dito sa itong plus sign na to. Yan, naka-duplicate na siya. I-alis lang natin tong isa para ma-move. So, yan. Ang kagandahan kasi dito sa Photoshop, kapag ipiprint na is pantay talaga. Unlike sa Microsoft Word is, kailangan mo pa talagang pantayin. Pero kapag ipiprint mo din yun is,
hindi rin napantay, kaya mas maganda talaga dito sa Photoshop. After ito, isa-highlight lang natin para ma-duplicate ng hindi tayo paisa-isa. Highlight natin. Then ito na yung highlight natin. Drag ulit natin dito sa plus sign. Then i-move lang natin siya dito. I-highlight natin para ma-move natin siya ng pakaliwa. Gamit tayo ng arrow key. So yan. Then i-highlight ulit natin. Drag ulit natin papunta dito sa plus sign. Then drag natin pababa. So ganun lang kadali pag duplicate ng picture. So print na natin ito, Control P. Dito sa printer, yung ginagamit nating printer. So ang ginagamit ko is Epson L121. Itong copies 1. Then mamaya na itong print setting kasi pag clinic natin is yan ang lalabas. So kailangan muna natin siyang ayusin dito. So itong color handling is Photoshop yung ginagamit ko dito. Then itong printer profile is yung task dapat yung i-click. Itong normal printing, itong rendering intent is perceptual yung dapat. Then scale to fit media, click natin to. Then itong units is inches. Then balik tayo dun sa print setting. Then dito sa paper type, Epson Premium Glossy. Itong quality is more setting. Then i-high quality natin siya. Click OK. Then yun na siya, copies 1. Click OK lang. Then click print. As you can see na pantay na yung cutting guide niya at walang sobrang line. At yun yung kagandahan na paggamit ng Photoshop kapag gagawa tayo ng 2x2 and 1x1. Kakat na natin siya. Hoping na nasundan nyo ako at natulungan kayo ng tutorial ko ngayon. At kung may recommendation, suggestion, or question man kayo or gusto nyo magpa-shoutout, please comment down below para magawa ko yan sa abot ng aking makakaya. So yun lang, lagi lang natin tatandaan, keep learning, keep growing. Lahat ay napapag-aralan at lalago din tayo balang araw. So thank you for watching, bye bye! Shoutout po kay Miss Rosalie Tioxon. Pasensya na po dahil umuulan po dito. At ngayon lang din po ako nakakaka-time mag. Pero kung anyways, bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Ilalagay ko na lang dito sa taas, sa card. At panoorin nyo na lang iyon. Pero, to be honest, and I just, dahil bago tayo mag-start sa ating tutorial ay, hoping ay natulungan kayo, hoping ay nasundan nyo ako.